Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Pag-usapan natin ng lumabas na survey ng SWS diyan sa Pilipinas. Ito po ay tungkol sa paglaki o growing number of uh, people that believes that ang gobyerno ay dapat makipag cooperate sa ICC tungkol sa pag-iimbestiga ng uh, drug war during the time of Digong. Alright, so yung huling lumabas po kasi ay 53% of Filipinos ay payag na makipag-cooperate ang gobyerno sa investigasyon ng ICC. Ang huli pong, bago po noon, ang lumabas ay 43%. Alright, ang pabor. Ngayon po ay 45%, I'm sorry. 45%, that was I think April or May last year. Eh ngayon po, nasa 53%. So there was a gradual increase of in the survey. So tingnan natin ano ba nangyayari. Bakit sa tingin natin ay bakit tumataas ang approval ng ganyang survey sa mga Pilipino. Alright, simulan po natin. Nung panahon ni Digong kasi, napakabango niya, di ba? Talagang lahat ng halos gawin niya ay halos ng gawin niya ay pumayag ang majority ng mga Pilipino. Lahat ay okay siya, lahat wala siyang ginawang mali. So, talagang napakabango niya. Alright, tapos ito nga nangyari sa Tokhang, palibhasa siguro nakita ng mga tao nung una okay nawawala yung mga taong drugista kuno. Alright, so at bigla na lang mga namamatay. Well, yan ang kanilang paraan para mawala ang drugs sa Pilipinas. So tumapayag ang mga tao, pero lately dumadami na ang marami nang namamatay at lahat ay sinasabi lumalaban kahit na hindi. So medyo may mga taong natatakot. May mga taong natatakot sa maaaring mangyari nila kung sumalungat sila. So walang nagsasalita. Takot. Alright? Takot ang mga tao. So anong nangyayari? So yung mga nagigising sa mga nangyayari ay hindi makapagsalita. Okay. So it goes on and on and on. It went on and on hanggang sa lahat ng tao, ang lahat ng tao ay tahimik hanggang sa nung panahong nawala na si Digong, tahimik pa rin ang tao. Alright? Kasi ang pumalit sa kanya ay kaibigan niya. Inamin naman yan. Kaibigan niya si BBM. So, hindi alam ng tao kung ano ang sitwasyon or magiging sitwasyon or ang pamamalakad ni BBM. So, the first survey nitong huli, itong una, pagkatapos ng ma ma-posisyon na si BBM, nakikiramdam pa rin ng mga tao. So, nagkaroon ng survey, 45%. Gusto ng tao, ang tao ay, ang gobyerno ay makipag-cooperate. Tapos eto na, maraming development ang nangyari sa sinasabing unit team. Alright? Nagsimula nang lumabas ang mga cracks, at saka ngayon na ang dalawang partido ng mga Duterte at mga Marcos ay patuloy na nagbabangayan, although ang sinasabi naman nila ay solid pa rin, pero hindi na. Sino po bang naniniwala na na solid pa rin ang unit team sa panahong ito? Right? Nung isang araw lang, ng mga ilang linggo lang, tinitira ni
ni Duterte, si BBM. Tungkol sa, yan ay bangag, yan ay whatever, Lahat na yan ay adik, presidenteng adik. Yan ang mga sabi na. At gusto pa ni Digong na, parang secession of Mindanao, Ihiwalay ang Mindanao kasi napabayaan na daw ang Mindanao Naging presidente siya pero mukhang wala namang nagawa ang Mindanao. Pinabayaan din ba niya? Sa ibang pagkakataon natin i-discuss yan. But at any rate, so lumalabas, pati nga po yung anak ni Digong na si Baste. Pinagre-resign si BBM. Dahil daw tamad o walang malasakit sa Pilipinas. Nakakatuwa. Alright? So, ayaw din nila ng charter change. Maraming issue na ini-raise. Halos lahat ay ini-raise na para lang masabihang masama, ilabas yung kanilang saloobin laban sa gobyerno. Alright, so ngayon nagkaroon na ng mga lumalabas na talaga na magkahiwalay na ang unity. So ang mga tao ngayon, sa tingin ko po, ito ay aking haka-haka lang naman. Ang mga tao ngayon nakikita na nila na una na ang direksyon ng gobyerno ni BBM tungkol sa ICC ay lumuluwag na. Mukhang kumakalas na sa palayo sa mga binabalak ng mga Duterte. Alright? Mukhang dahil kaya lumalakas ang loob ng mga tao ngayon na magsalita. Na nare-realize nila, panahon na para magsalita tayo kasi mukhang maganda ang patutunguhan ng sistema ng gobyernong BBM. Alright? Hindi po tayo maka-BBM, hindi rin po tayo maka-Duterte. Unang-una, hindi po talaga ako naniniwala. Ako po ay maka-Pilipino. Ano po? Pero ini-analyze lang natin ngayon kung bakit tumataas ang kagustuhan o ang pagdami ng mga taong may gusto na ang gobyerno ay makipag-cooperate sa ICC. So, ngayon po kasi nakikita na nila na nababawasan na ang takot nila sa mga Duterte. Unang-una, nababawasan ang takot sa mga Duterte. Padalwa yung pong mga taong dating gustong-gusto ang mga nangyayari sa panahon ni Duterte. Ngayon na re-realize nila na mukhang talagang panahon na, mukhang dapat talagang maimbestigahan. Kasi nitong mga huling araw na lumalabas na ang ICC daw ay nakapasok na sa Pilipinas, nagre-react na ang mga Duterte. Nagre-react na. At saka nagre-react ang mga kampo ng mga Duterte. Unang-una si Bato. Si Bato, halos mangiyak-ngiyak na. Ayaw daw niyang makulong. Ayaw daw niyang makulong. So, balik tayo sa mga sinasabi nila nung una na anong kinatatakot mo kung ikaw ay hindi drogista, anong kinatatakot mo? O kung wala kang masamang ginawa, anong kinatatakot mo? Ngayon, babalik ko sa kanila ang salita nung panahon na ngayon na sinasabi nilang natatakot sila. Bakit? Kung wala kang ginawa, anong kinatatakot mo? Right? Si Duterte, anong sabi ni Duterte ngayon? Pag daw na tuloy ang pagsiserve ng warrant sa akin ng ICC, pagbababariling ko sila. Bakit? Meron daw siyang 300 baril na napalisensyahan bago siya na
naging nawala sa posisyon na bilang presidente. 300, napakadami po nun. Sana, paano kaya niya papuputokin ng sabay-sabay yun? Ano po? Okay. So, nakikita natin ngayon na lumalakas na ang loob ng mga tao na magsalita laban sa drug war. Hari nawa nga po. At ang gobyerno natin ay talaga makipag-cooperate na. Papasukin na. Or kung nakapasok na, makipag-cooperate. Investigasyon pa lang naman po yan. Or kung may warrant, help the ICC to serve the warrant. Para naman po magkaroon tayo ng hindi lang tayo, buong Pilipinas, ang mga taong naapektuhan ng drug war. Hindi man lang po sila nabigyan ng pagkakataong magsalita sa harap ng husgado. Tandaan po natin na an accused is presumed innocent until proven otherwise. Pero during that time po ng drug war ni Duterte, wala pong ganyan. Hindi na nga po hindi na pinagsalita, pinatay na lang. Ang sabi nila ng laban, ang mga taong ayon sa datos ng PNP ay mga 7,000, 6,000 namatay, pero sa human rights po ay nasa 30,000. Napakasakit. Mas marami pa po o kasing dami na ng mga namatay sa Gaza ang 30,000. Sa Gaza Strip, ginamit anong ginamit dun? Missiles. Whatever. Right? Dito, mga pulis, mga DDS, whatever they call it. So, sana naman sa akin pananaw, ito naman po yung pananaw ko lang at ako'y talagang isang tao na nagmamalasakit sa Pilipinas na naninirahan dito sa Amerika. Nagmamalasakit lang po ako na sana mabigyan ng katarungan ang mga namatay sa drug war. Ano po? So ito po ang inyong kasamang Pinoy dito sa Amerika. At sa susunod po muli, salamat po.